Kung sa tingin nila kulang itong 3 years na ito, okay, gawin mong 6 yung na nakalagay na ang barangay ganyo sila na iboto sila sa darating na halalan. Kasi ganyan ang ganyan. Mapapansin ninyo noon, ang mga postponement ng halalan, laging ginagawa pag malapit ang halalan ng local elected. Ayun nga, sir. Opo, So Laging ganyan. Opo. Kasi, Parang pagpa-plot na ito, attorney. para bang pinapain nila yan sa kanila na, tutulungan namin kayo ha, magpupospon tayo ng halalan, pero iboboto nyo kami. Sa darating na halalan, suportahan nyo kami. Ayan mismo sinabi ko sa ating Korte Suprema doon sa Makalintal versus Comelec. Nung magkaroon kami ng oral arguments sa Supreme Court, tinanong ako ng mga justices, Attorney Makalintal, ano sa palagay mo, bakit palay lagi ang postponement? Ang sabi ko, alam mo, your honors, political considerations po ito, political promises po yan. Kaya dahil sa pinupolitika nila ang barangay elections na yan, nawawalan tayo ng karapatan, tayong taong bayan. At alam mo, sinabi pa ni Congressman Panaligan, para daw mawala yung partisan. Yes. Kasi ang sinasabi niya, ang barangay officials dapat non-partisan. Hinahamon ko si Congressman Panaligan, ituro nga po ninyo sa amin kung anong batas ang sinasabi ninyo na nakalagay na ang barangay officials ay non-partisan. Kahit pagbalik-balik na rin ninyo ang Omnibus Election Code, lahat ng election laws, lahat ng ating constitution, wala pong nakalagay doon na ang barangay officials ay non-partisan. Ano sinasabi ni Congressman na para daw maging independent? Ano sinasabi ng mga mambabatas na non-partisan barangay officials? Nais ko pong ituwid kayo, ang sinasabi ng batas, ang barangay election ang non-partisan. Nang ibig sabihin, sa barangay election, walang political parties na magno-nominate ng mga barangay officials. Yun ang sinasabi. Hindi non-partisan officials, kundi non-partisan barangay election. At yan, para malaman ng ating mga congressman at senador, defined yan sa Quintos versus Comelec na sinasabi na ang mga elected officials, katulad ng barangay, lagi silang partisan. Hindi sila pwedeng maging non-partisan kasi talagang namumulitika sila dahil by the nature of their position, they have to be partisan. Yan po, baka gustong mag-research sila, Quintos versus Comelec. Baka naliligaw po kayo. Wala pong sinasabing batas na non-partisan officials. Ang sinasabi, inulit ko, non-partisan barangay officials where there will be no political parties. Opo. Attorney, doon naman po sa argument na mapa-House or mapa-Senate bill, ang argument nila, para daw mas may time yung mga barangay officials na i-carry out yung kanilang plans sa kanilang constituency. I-guide nyo nga po kami doon sa argument na yun. Sabi ko, wala namang problemang mag-fix ng term, pero dapat prospective. Kung sa tingin nila kulang itong 3 years na ito, okay, gawin mong 6 years. Pero hindi mo pwedeng i-apply ngayong darating na December 2025 election. Dapat mag-a-apply yan after the December 2025 election sa mga incumbent na, sa mga susunod na halalan. Hindi yung kasalukuyang term ng office ay ipopostpone ninyo para lamang ma-extend ang term of office nila. Kung 6 years man yan, okay lang. Pero mababaw na dahilan yan para sa akin. Dahilan sa bakit yung mga governors, mga mayors, 3 years lang sila. Halos pareho lang naman ang qualification ng barangay officials at ng mga congressmen. Able to read and write, of legal age, resident. So hindi po dahilan yan. I-extend. Kung mas mataas pa ang kanilang posisyon kaysa doon sa kanilang mga boss. Kasi mga barangay officials na yan, ang pinaka-boss nila, supervisors, mga mayors, mga governors, pangulo. Yan ang halos namumuno ng lahat ng LGUs natin. Pero kung gagawin mga 6 years, masyadong mahaba naman yan para sa mga barangay officials na yan. Kaya dapat pinag-aaralan nilang mabuti yan. At kung 4 years man yan o 6 years, tulad na sinabi ko, prospective application. Ituloy ang December 2025 election
At ang mananalo dyan, sila ang dapat na magkaroon ng bagong termino kung aaprubahan nila ang batas na yan. Hindi pwedeng i-apply yan sa incumbent barangay officials. Prospective para hindi mapakinabangan ng mga tatakbo ngayon yung mga makikinabang na opisyal dito Yes, sa tama ka dun, extension. Victoria. Perspective. Opo. Para wala tayong sasabihin na pinupolitika sila ng mga officials na ito. Para sa susunod, para tayo rin ay makapamili tayo ng ating ihahalal. Kasi nung bumoto tayo ng 2023 election, ang ating kontrata sa mga incumbent barangay officials ay hanggang 2025 lamang kayo. Yun ang ating kontrata. Yun ang dahilan kung bakit natin sila inihalal. Wala doong ine-extend namin ang term of office ninyo. Kapag ka hindi natuloy ang election sa 2025, ang ibig sabihin, inalisan tayo ng ating karapatan na mamili ng ating mga barangay officials. Inalisan tayo ng ating mga karapatan na tanggalin ang mga barangay officials na hindi karapat-dapat sa kanilang mga barangays at panatilihin yung mga barangay officials na nararapat na manatili dyan. Kaya dapat yan ay pinag-aaralan mabuti ng ating Pangulo kung sakaling itutuloy yan ng ating Kongreso. Yun nga, attorney, ang isa ring pangamba ng ilan, hindi kaya maging president ito o maging basihan para maipush din yung mga pagsusulong before na magkaroon ng term limit extension ang presidente, yung highest officials ng government dahil magkakaroon ng ganito kung sakali. Well, hindi naman maaaring mangyari dahil sa iyan ay may kailangan ng pagbabago ng ating saligang batas. Pero hindi mo malaman kung iyan ngang sa saligang batas ay sinabing fix the term. Noong sinabing hanggang December 2025 ang term nila, they already fixed the term. Hindi nila pwedeng baguhin yan sapagkat ginawa na nila ang sinasabi ng ating saligang batas. Nag-fix ka ng term ng office ng barangay officials na yan at yung term na yan, dapat manatili yan hanggang matapos nila ang kanilang panunungkulan. At kung sakaling mababago, dapat yung pagbabagong yun ay sa susunod na mahahalal na ating mga officials. Hindi pwedeng i-apply sa incumbent barangay officials. Ano pang nakikita nyo, attorney, na risk or pwedeng mangyari kung ito ay magtuloy-tuloy at tuluyang maisabatas? Anong effect niya in the long run? Pag nagtuloy-tuloy na laging ganyan tayo, patuloy din ang paglabag sa karapatan natin mga mamamayan. Para bang tayo ay pumapayag na malin lang tayo ng ating mga mambabatas. Pumapayag tayo na sikilin ang ating mga karapatan. Hindi naman dapat siguro nangyayari yan. Kung sa bagay na ito ay nalilin lang tayo, ano pa kaya yung ibang mga bagay na ginagawa ng ating mga mambabatas? Kaya nga, lagi ako nananawagan sa ating taong bayan, pag-aralan po ninyong mabuti ang bagay na ito. Maaaring sa tingin ng iba, may maliit na bagay ito, pero napakalaking bagay po niyan. Sapagkat yan po ay ating karapatan, karapatan ng ating mga mamamayan, karapatan ng ating mga kasamahan para pangalagaan po ang ating karapatang mamili ng ating mga officials ng ating bansa. Attorney, yun nga po, no, every election parang eto may postponement ng barangay tuwing may halalan tayo. Ano ba yung parang pwede natin maging permanent solution dito? Ay, charter change po ba? Paano ba natin mafi-fix yung terms ng barangay officials na hindi sila magiging under the whim ng Congress? Kasi nakalagay nga, di ba, parang upon the discretion of Congress yung pag-fix ng term. Yep. Alam mo, talagang kailangan din magkaroon tayo ng pagbabago ng ating saligang batas. Kasi yung ating gumawa po ng ating saligang batas na ito, with due respect to them, napakadaming provision na laging as may be provided by law. Katulad niya sa mga term of office ng barangay officials, sabi the term of office of local elected officials except barangay officials which will be fixed by law shall be ganito. Ang nangyari, ibinigay sa ating mga mambabatas ang kapangyarihang magtakda ng panahon ng panunungkulan ng ating mga barangay officials. Ang problema, dahil sa nasa kanila daw ang kapangyarihang magtakda, pwede daw silang mag-postpone. So, kailangan siguro mabago ang saligang batas at isama na doon kung talagang ilang taong dapat manungkulan ang barangay officials. Na katulad ng mga local elected officials, dapat nakalagay din doon na even the barangay officials shall have a term of office of 3 years or 4 years. Katulad din ng mga mayors or governors. Dapat mabago ang ating saligang batas sa bagay na yan. Hanggang hindi na mabago sa saligang batas,
laging may ganitong problema. Pero kami naman na lagi nagmamatsyag dyan, ay nakahanda rin naman na i-challenge ang bagay na yan sa ating Korte Suprema kapag itinuloy na muli ito ng ating mga mambabatas. Ito ay mas higit pa sa paglabag kaysa doon sa ginawa nila doon sa batas na nag-postpone noong December 2022 elections. Ito ay mas matindi kasi ang titulo ay nakalagay na to fix the term of office. Setting the term of office of barangay officials. Ito ay panlilin lang kasi ang titulo ay iba kaysa sa nilalaman ng nasabing batas. Sapagkat ang nilalaman ng ating batas, hindi setting the term, kundi postponing the December 2025 election and extending the term of office of the incumbent barangay officials. I see. So, ano ba, attorney, ang acceptable lang na reason para sa Supreme Court para payagan yung mga ganitong siguro fixing, postponing, extending? Ang sinasabi ng ating Korte Suprema, dapat meron talagang government interest. Dapat yung taong bayan talaga ay nabibigyan ng pagkakataon. Yung mga kailangan, very, very urgent. Emergency, due to an emergency, na talagang hindi mo kayang, may mga pangyayari na talagang hindi may iwasan na kailangang i-postpone ang halalan. So, yun naman sinasabi ng ating Korte Suprema eh. Pero, hindi po pwede yung mga sinasabi na malapit na mag-end ang term of office, magiging very expensive, o yung mga kulang ang panahon na kailang panunungkulan. Hindi po pwede yung ganoon. Dapat talagang napakabigat na dahilan. Halimbawa, may pandemic, siguro po pwede ka talaga mag-postpone. Hindi lamang barangay yung election ang pwede mong i-postpone kapag ka nagkaroon ng pandemic, kundi maging ang local elective elections natin ay pwede din ma-postpone. Pero sa mga bagay na yan, COMELEC lamang ang pwede mag-postpone kung sakaling may mga kadahilanan para i-postpone ang isang halalan. Pero katulad dito, nagpipiksala ng term office na sa incumbent ay hindi po pwede. Ito ay para sa prospective application.